Ang alibughang anak. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Ang kanyang tahanan ay masagana at sila ay nabubuhay ng maayos. Isang araw, lumapit ang bunso sa kanyang ama at nagsabi, "Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng mana na para sa akin." Bagaman masakit para sa ama, ibinigay niya ang hiling ng anak. Kinuha ng bunso ang kayamanan at nagdesisyong umalis. Puspos ng kasiyahan, iniwan niya ang kanilang tahanan at naglakbay papunta sa malayong bayan. Sa bagong lugar, ginastos niya ang lahat ng kanyang pera sa layaw at walang kabuluhang bagay. Habang unay masaya siya, unti-unti siyang naubusan ng yaman. At dumating pa ang isang matinding taggutom. Wala na siyang makain, wala na siyang matuluyan. Dahil desperado, pumasok siya bilang tagapagpakain ng mga baboy. Sa sobrang gutom, halos naisipan niyang kainin ang pagkain ng mga hayop. Doon niya naalala ang tahanan ng kanyang ama. "Kahit ang mga alipin ng aking tatay ay mas busog kaysa sa akin ngayon," wika niya sa sarili. "Babalik ako. Sasabihin kong, Ama, nagkasala ako laban sa Diyos at sayo. Hindi ako karapat-dapat tawaging anak mo. Gawin mo na lang akong isang lingkod." Kaya't nagsimula siyang umuwi. Mabigat ang puso at puno ng hiya. Pero habang malayo pa siya, natanaw na siya ng kanyang ama. Tumakbo ang ama patungo sa anak, niyakap siya ng mahigpit at pinatawad agad. Humingi ng tawad ang bunso. Ngunit bago pa man niya tapusin ang kanyang pananalita, tinawag ng ama ang kanyang mga lingkod. "Dalhin ang pinakamagandang baro, isuot ninyo sa kanya ang singsing at sandalyas. Patayin ang pinatabang guya at tayo'y magsaya, sapagkat ang anak kong ito na nawala ay muling natagpuan." Ngunit nagalit ang nakatatandang anak. "Ama, buong buhay ko, naglingkod ako sa iyo. Hindi ako lumayo, pero kailanman hindi mo ako binigyan ng handaan gaya nito." Maingat na sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kasama. Ang lahat ng akin ay iyo rin. Ngunit kailangan nating magsaya, dahil ang kapatid mo ay dating patay, ngunit ngayon ay buhay muli. Siya ay nawala, ngunit natagpuan." At doon nagtapos ang kwento. Aral sa kwento. Ang Diyos ay nagagalak sa oras na ang isang makasalanan ay nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Gaya ng ama sa kwento, ang pagmamahal ng Diyos ay laging bukas at mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali.